Shirley, ano ba tong ginagawa mo? Ginagawa ko to para mabuhay. Love, ano ba nangyayari sa'yo? Bibilang ako ng 3. 1, 2. Mahal na mahal kita, Shirley. Bakit mo ba ako ginaganito? Pues ako, hindi kita mahal. Hindi kita minahal. Ginagamit lang kita. Pero ngayon, wala ka nang silbi sa'kin. Sel, hindi ka ba naaawa sa'kin? Kita mo naman ang kalagayan ko. Maawa? Bakit? Naawa ka ba sa'kin nung ginagatasan mong kapatid ko para sa bisyo mo? Naawa ka ba sa'kin nung pinagmukha mo akong tanga? Hindi naman, diba? So bakit kita kaaawaan? Taon 2010, Bulacan. Galit na napamura si Maricel sa bunsong kapatid na si Anthony dahil nalaman niya na 3 araw lamang pumasok sa eskwela ang kapatid sa loob ng linggong yon. Ano ka ba naman, Anthony? Kung hindi pa ako pinatawag ng advisor mo, hindi ko malalaman ang mga kagaguhan mo. Ganito ka na lang ba talaga, ha? Paulit-ulit na lang ba to? Wala ka bang plano para sa kinabukasan mo? Binibigay ko naman lahat ng kailangan mo sa eskwela. Nakaupo lamang ang binata at abala sa kanyang cellphone. Tila pinapalabas lang nito sa kabilang tenga ang lahat ng litanya na kanyang naririnig. Ano ba, Anthony? Kinakausap kita. Yan ang nakukuha mo sa pagsama-sama sa mga barkada mong mga bad influence. Ano? Sagot! Ano bang gusto mong sabihin ko, te? Wala naman akong kwenta para sa inyo, di ba? Puro sermon na nga lang ay inaabot ko araw-araw eh. Sino bang matutuwa sa mga pinagagagawa mo, ha? Ang baba na nga ng grades mo, nagka-cutting classes ka pa. At malaman-laman ko pang hindi ka pala pumapasok. Sakit ka lang talaga sa ulo. Hindi ka naman si mama. Kung makaasta ka dyan, parang ikaw nanay ko. Aba, natural lang na maging ganito ako sa'yo dahil ako nagpapaaral sa'yo. Kung gusto mo matuwa ako, magtino ka. Hindi kita pinapalamon para maging pabigat. Naging madilim ang anyo ni Anthony sa patuloy na paninermon ni Maricel. Sa inis ay padubog siyang tumayo at mabilis na naglakad palabas ng bahay. Hoy, Anthony! Hindi pa ako tapos! Bumalik ka! Lecheng kapatid naman to, oo. Buisit talaga. Ganoon palagi ang nagiging senaryo kapag nag-uusap ang magkapatid. Hindi niya makausap na maayos si Anthony dahil kapag nagsisimula na siya magsermon ay umaalis na yun kaagad. Minsan lang silang magkita dahil palagi siyang abala sa pagtatrabaho bilang teller sa isang bangko. Para kay Maricel, sakit lamang sa ulo si Anthony. Pero anong magagawa niya? 2 na lamang sila na naiwan sa kanilang pamilya dahil sabay na namatay sa isang aksidente ang kanilang mga magulang. Nung mga sandaling yon, napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Ma, Pa, bakit niyo pa kasi kami iniwan? Kung nandito lang sana kayo, hindi ako namumroblema ng ganito. Samantala, pagkaalis ng bahay ay dumiretso kaagad si Anthony sa bahay ng kanyang kaibigan na si Marlon. Oh, ano nangyari sa'yo? Ba't nakasimangot ka dyan? Ano pa nga ba? Nagpang-abot na naman kami ng magaling kong ate. Kaya ayun, parang nabasag na yung eardrum ko sa kakatalak niya. Ay naku, ang mabuti pa, doon na muna tayo tumambay sa tambayan natin. Masarap maggitara doon, masarap din ang hangin. Tara na nga. Para mawala tong inis ko. Magdala na rin tayo ng beer. Sige, iti-text ko muna yung tropa. Baka libre din sila. Sa trabaho, matamlay na pumasok si Maricel. Napansin yon ng kanyang kaibigan na si Shirley. Maricel, nananamlay ka yata. Ay, hindi ko na talaga kayang kontrolin yung kapatid ko. Ang tigas-tigas ng ulo. Ganyan talaga mga kabataan ngayon. Akala kasi nila, nasa tama sila palagi. Ewan ko ba, Shirley, parang hindi niya nakikita ang mga sakripisyo ko para sa kanya, para mapag-aral siya at mabigyan ng magandang kinabukasan. Puro sakit na nga lang ng ulong sinusukli niya sa akin eh. Alam mo, Sel, kailangan lang talagang kausapin mo siya ng masinsinan. Yung bang heart-to-heart talk? Paano kami makakapag-usap ng maayos eh, laging pabalang kung sumagot. Minsan, nagtatakip pa ng tenga. Sinong hindi ma-high blood doon?
Pero kapag barkada niyang kausap o kasama, ayun, ang lakas pa ng tawa. Enjoy na enjoy. Hindi na nga ako nakapag-boyfriend dahil mas inuuna kong atupagin ang pagtatrabaho para may makain kami. Pero wala talaga siyang utang na loob. Ay di mag-boyfriend ka para naman mag-enjoy ka rin at hindi puro problema na lang ang iniisip mo. Paano naman ako magkaka-boyfriend, Aber? Ni wala ngang naniligaw. Hindi na problema yon. Sumama ka sa akin mamayang gabi. Maghahanap tayo ng jojowain. Ano? Anong ano? Maghahunting tayo, Maricel. Akong bahala sa'yo. Pagsapit ng uwian, dumiretso na sila sa galaan. Nagpunta sila sa isang disco bar. Uminom at sumayaw si Maricel at pakiramdam niya ay nabawasan ang mabigat na dinadala sa kanyang dibdib. Ang saya-saya pala dito. Sinabi mo pa. Kung alam ko lang na mag-e-enjoy ako sa ganitong lugar, di sana nun ko pa ginawa. Don't worry, dadalasan natin ang pagpunta dito para mag-enjoy ka. Maya-maya pa, may lumapit na 2 lalaki sa kanila. Nakipagkilala ang mga yun at nag-ayang sumayaw na malugod naman nilang pinaunlakan. Habang nasa gitna ng dance floor, nakita ni Maricel na naglalaplapan na si Shirley at ang kapareha nito. Napangiwi siya sa kanyang nasaksihan. Patuloy pa rin siya sa pagsayaw, ngunit napansin niya na naging malikot ang kamay ng lalaking kanyang kapareha. Pilit noong hinahapit ang kanyang bewang at pilit na pinapadikit siya sa katawan noon. Tinulak niya ang lalaki pero hinipuan siya nito at pilit na nilalapit ang muka nito sa kanya. Nang hindi niya na matagalan, umigkas ang malutong niyang sampal sa muka ng lalaki. Galit naman na napamura yun. Bastos! Nakita ni Shirley ang nangyari at kaagad siyang hinila nito sa isang sulok. Maricel, okay ka lang? Ano nangyari? Bastos hinipuan pa naman ako ng walang hiyang yon. Umalis na nga lang tayo dito. Tara na! Nang makalabas sa disco bar, nanggagalaiti pa rin si Maricel. Sana hindi mo na lang siya sinampal, Maricel. Anong gusto mo? Hayaan ko lang na bastusin niya ako? Paano ko magkaka-boyfriend yan kung ganyan ka umasta? Masyado kang ganun ka ba humanap ng boyfriend, Shirley? Hindi matino ang mga lalaking ganun ang galawan. One night stand lang ang hanap nun. Mas mabuti pang umuwi na lang tayo. O kung gusto mong bumalik sa loob, ayos lang na mag-isa lang ako mag-aabang ng sasakyan. Sayang, mukhang nag-enjoy ka pa naman sana makipaglaplapan doon. Oy, uwi na tayo. Huwag ka na magalit. Alam mo, feel ko na si Anthony ngayon. Kaya hindi kayo nagkakasundo kasi stricta ka masyado. Alam nga naman pumayag na lang ako kahit hindi ko gusto, na kahit alam ko mapapasama ako. Never ako mapagsasamantalahan ng iba, lalo pat hindi ko type. Kung type mo pala yung lalaki, okay lang na hipuan ka at halikan? Hoy, syempre hindi. Kailangan niya muna akong ligawan. Anong tingin mo sa akin? Kagaya mo na kahit kanino na lang pumapatol? Ay, grabe ka sa akin. Alam mo kung hindi lang kita friend, nagtampo na ako sa'yo. Mas mabuti na yung prank ka, Shirley. Saka, ngayon ka pa ba magtatampo? Ilang taon mo na akong kilalang ganito. Kaya nga, umuwi na nga lang tayo. Baka kung saan na naman mapunta yung paglilitanya mo. Pagdating sa bahay, mainit pa rin ang ulo ni Maricel. 11:30 na ng gabi. Akala niya natutulog na si Anthony sa silid nito. Ngunit biglang nagbukas ang pintuan sa main door ng kanilang bahay at pumasok ang kanyang kapatid na pasuray-suray sa paglalakad. Saan ka galing? Sa mga barkada ko. Sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Lasing ka? Hoy, Anthony, hindi ako nagpapakahirap magtrabaho para lang makita ka sa ganyang ayos. Ang lakas ng loob mong umuwi ritong lasing. Wala naman nag-uubliga sa'yo magtrabaho para sa akin Ang kapal talaga ng mukha mo. Baka nakakalimutan mong ako nagpapakain sa'yo. Diyan ka lang magaling Ang manumbat. Sige pa, saktan mo pa ako. Sige pa. Mabuti pa dun sa mga barkada ko, tinatrato akong tao. Ikaw, anong tingin mo sa akin? Walang silbi. Pinapalabas mo mas gusto mo pang sumama sa mga barkada mong wala namang magandang maidudulot sa'yo? Sige, dun ka sa kanila. Tingnan lang natin kung mabibigay nila mga pangangailangan mo.
Pagkatapos magsalita ng dalaga, padabog na lumabas ng bahay si Anthony. Saan ka pupunta? Sabi mo, dun ako sa kanila, di ba? Kahit kailan sakit ka talaga sa ulo. Leche ka! Malakas na ibinalya ni Anthony ang pinto. Naiwan naman ang kanyang ate na nanggagalaiti pa rin. Sawang-sawa na ako sa katigasan ng ulo mo. Bahala ka na sa buhay mo. Mabilis na nilak ni Maricel ang pinto at pumasok na sa kanyang silid. Samantala, si Anthony ay doon na nakatulog sa labas ng kanilang bahay. Tila wala lang sa binata ang lamig sa paligid dahil sa kanyang kalasingan. Makalipas ang ilang oras, hindi pa rin makatulog si Maricel. Kahit naiinis sa kapatid sa pagsagot-sagot nito sa kanya, ay nag-aalala pa rin siya kay Anthony. Kaya naman, tinawagan niya ang kaibigan nito na si Marlon. Pero mukhang tulog na rin ang lalaki sa kabilang linya dahil panay lang ang ring ng cellphone nito at hindi sumasagot. Makalipas ang ilang sandali, napabuntong hininga na lamang si Maricel at lumabas sa kanyang silid. Sumilip siya sa bintana at nakita niya ang kapatid na natutulog sa may gilid ng kanilang pintuan. Nakabaluktot yun at naghihilik pa. Tila nawala naman ang pag-aalala sa dibdib ng dalaga. Hindi niya na nilapitan pa si Anthony. Sapat na nakita niya yon. Ay, ano bang gagawin ko para magtino ka, Anthony? Isang araw, nalaman na lang ni Maricel ang biglaang pag-resign ng kanyang kaibigan na si Shirley. Nais niya magtanong dito kung bakit umalis sa trabaho ngunit hindi na niya makontak ang kanyang kaibigan. Kilala si Maricel sa trabaho bilang isang istrikta at masungit. Wala siyang ka-close doon maliban kay Shirley. Yun lang kasi ang nakakasabay sa kanyang mood. At dahil sa biglaang paglalaho nito, wala na tuloy siyang mapagsabihan ng kanyang mga problema na laging tungkol sa kapatid niya na si Anthony. Ano ba kasing nangyari sa babaeng yon? Hindi na rin makontak. Ay... Makalipas ang 2 buwan, noon lamang nagpakita sa kanya ang kaibigan. Nagulat pa siya nang makita yon sa labas ng kanilang bahay. Shirley, ikaw ba yan? Oo naman. Aba, 2 buwan lang tayong hindi nagkita, hindi mo na ako nakikilala. Nakakatampo naman. Halika, pasok. Kumusta ka ng babae ka, ha? Alam mo, makukurot kita sa singit. Malaki ang kasalanan mo sa akin. Nagyakapan pa ang dalawa bago pumasok sa loob ng bahay. Saan ka ba nagpunta at ngayon ka lang nagpakita? Bakit umalis ka sa trabaho? Hindi mo man lang ipinalam sa akin, tapos hindi ka pa makontak. Ano ba nangyari sa'yo, ha? Dahan-dahan lang, mahina ang kalaban. Alam mo, pakainin mo kaya muna ako. Hindi pa kasi ako naghahapunan eh. Ikukwento ko lahat na nangyari sa akin, basta busog ang sikmura ko. Kaagad namang ipinaghanda ni Maricel ang kanyang kaibigan. Habang kumakain, pinagmasdan niyong mabuti ni Maricel. Nangayayat si Shirley, lumalim ang mata at maputla na rin ang balat. Bigla siyang napaisip kung ano nga kaya ang pinagdaraanan ng kanyang kaibigan. Natahimik ka dyan, Sel. Ha? May iniisip lang ako. Sige, kumain ka lang dyan. Pasensya ka na, Sela. Gutom na gutom talaga kasi ako eh. Ang totoo niyan, 1 araw na akong walang kain. Nagkaproblema kasi ako. Mahilap ang pera sa akin ngayon, kaya heto, kinapalan ko na mukha ko na pumunta dito para makakain. Saka, alam mo Shirley, kung ano man yung problema mo, sabihin mo na lang. Baka makatulong ako sa'yo. Ang totoo niyan, sobrang laki ng problema ko ngayon. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng malaking halaga para malutas ang problema ko. Bakit? Ano bang problema mo? Nakadispal ko ako ng pera, 100,000. Nascam kasi ako eh. May isang kakilala nag-offer sa akin ng investment kasi nga malaki ang tubo. Akala ko kikita ako pero naloko ako nung nagalok sa akin. Ngayon hinahabol na ako ng kakilala ko dahil nga sa perang hiniram ko. Nakakala niya ako ng iskam sa kanya.
Hindi siya naniniwalang na scam lang din ako. Nabiktima lang kaming dalawa. Naku, problema nga yan. Kaya ka ba huminto sa trabaho natin dahil dyan? Oo, akala ko kasi nasa pag-i-invest ko na yan ang swerte ko eh. Yan ang napala mo. Paano ang daya-daya mo kasi? Wala ka naman kasing pasabi na magre-resign ka na pala. Bigla ka na lamang nawala. Hindi pa matawagan. Ganyan ka ba talaga? Kapag yumayaman na, nag-iiba ng ugali? Sorry talaga, Sel. Siguro masyado lang ako na-excite nun. Kaya hindi ko na nabanggit sa'yo. Nag-iba na rin kasi ako ng numero tapos nakalimutan ko pang isave ang number mo. Pero huwag ka mag-alala. Ibibigay ko tong new number ko sa'yo ngayon. Jesus, pambawi, ganon. Sandali lang ha. May kukunin lang ako sa kwarto. Pagtalikod ni Maricel, siya namang pasok sa loob ng bahay ni Anthony. Napakunot pa ang noo niya nang makita ang isang babae sa harap ng hapag. Kaagad namang ngumiti si Shirley sa kanya nang mapansin ang kapatid ni Maricel. Hi! Hula ko ikaw si Anthony. Yung kapatid ni Maricel? Oo, ako nga. Kaibigan ka ng ate ko? Oo, ako si Shirley. Halika, kain tayo. Marami naman itong hinanda ng ate mo eh. Saluhan mo ako. Hula ko, hindi ka pa naghahapunan. Sige. Kung kasing ganda mo naman ang kasalo ko sa hapunan, hindi na ako tatanggi. Uy, nang bola pa. Nakakahiya naman. Hindi yun bola, totoo kaya yun. Oh, Anthony, nandito ka na pala. Maghapunan ka na, sabayan mo na si Shirley. Saan ka ba nang galing? Basang-basa ka na naman ng pawis. Dun kila Marlon. Napasarap yung basketball eh. Magbibihis lang ako. Excuse muna, Shirley ha. Sige, Anthony. Hintayin na lang kita para sabay na tayong kumain. Napatingin pa si Maricel sa kapatid na nagmamadaling nagtungo sa sariling silid para magbihis ng panibagong damit. Anong sabi nun? Shirley? Shirley lang talagang tawag niya sa'yo? Kahit kailan talaga, pasensya ka na ha. Hindi ka na ginalang ng kapatid ko. Anong hindi? Ang bait kaya niya. Saka, ang pogi pala ng kapatid mo, Maricel. Hot na hot. Tingin ko bagay kami. Gaga, 17 years old lang yon. 26 ka naman ng Shirley. Ano naman? Age doesn't matter naman, di ba? Lukarit ka talaga. Biglang natahimik ang dalawang babae sa paglapit ni Anthony. Habang kumakain, panay ang ngiti ni Shirley sa lalaki na tila ba nagpapakyut. Nang dumako naman ang paningin niya kay Maricel, nakita niya na nakakunot ang mukha noon, dahilan upang siya ay matawa. Bakit, Shirley? Ate Shirley, nakatatanda siya sa'yo. Naku, Sel, ayos lang yon. Pasensya ka na, Ate Shirley. Matapos ang hapunan, nag-usap ang dalawang magkaibigan. Samantala si Anthony naman naghugas ng kanilang pinagkainan. Alam kong hindi ito sapat para malutas ang problema mo, Shirley, pero sana makatulong. Iniabot ni Maricel ang isang sobre sa kamay ng kanyang kaibigan. Ha? Ano to? Pagbukas ng sobre, nanginginig at napaiyak si Shirley sa sobrang tuwa. Sel, hindi ko naman hinig. Tulong ko yan sa'yo. Hindi mo na kailangan bayaran, okay? Salamat, Sel. Maraming salamat. Ano ka ba? Sino pa bang magtutulungan? Akin ang bagong number mo. Isa-save ko lang para matawagan kita at makumusta. Pinadalhan pa ng groceries ni Maricel ang kanyang kaibigan at ipinahatid pa kay Anthony sa sakayan ng jeep. Buti nakakasundo mong ate ko, Ate Shirley. Mukha kasing wala yung kaibigan kasi napakasungit. Hindi naman. Mabait ang ate mo. Prank ka nga lang. Saka kung bad mood siya, nananahimik lang ako. Kaya magkasundo kami kasi hindi ko siya kinukontra. Habang naghihintay ng masasakyan, nagpalitan pa ng numero ang dalawa. Pagsakay ni Shirley sa jeep ay saka palang umuwi ang binata. Simula ng gabing yon, nagpapalitan na ng messages sina Anthony at Shirley. Pare, mukhang abalang-abala ka sa cellphone mo May nililigawan ako, pare. Kaso, mukhang pinahihirapan ako eh.
Naku, kailangan lang ng konting pampakilig yan. Daanin mo sa mga mabulaklak na salita, pre. Magaling ka naman dun, di ba? Bibigay din yan. Schoolmate ba natin yan, ha? Hindi, pero kikitain ko siya ngayon para masabi niyang hindi ko siya ginugood time. Yan, ganyan dapat. Matapang. Ipakita mo may bayag ka, pre. Samantala, napapangiti naman si Shirley habang nagsusuklay ng buhok. Nasa loob siya ng inuupahang silid at hinihintay ang pagdating ni Anthony. Bagong ligo siya at natatakpan lang ng tuwalya ang buo niyang katawan. Nang may kumatok sa kanyang pinto, nagspray kaagad ang babae ng pabango at pinagbuksan ang kanyang bisita. Akala ko, nagbibiro ka lang nung sabihin mong pupuntahan mo ako. Hindi ko ugaling magbiro, Ate Shirley. Nandito ako para patunayan ng nararamdaman ko sa'yo. Hindi ko talaga ina-expect to. Nadatnan mo patuloy ako na ganito ang ayos. Pasensya ka na. Sige, magbihis ka na muna dun sa loob. Buksan mo na lang ulit ang pinto kapag tapos ka na. Pasok ka na. Nakakahiya naman kung paghihintayin pa kita dyan. Hinila ni Shirley ang kamay ng binata. Pagkapasok nito ay kaagad siyang naglock ng kanyang pintuan. Anthony, totoo ba talagang gusto mo ko? Oo naman, Ate Shirley. Huwag mo na akong tawaging ate. Feeling ko kasi ang tanda-tanda ko na kapag naririnig ko yan mula sa iyo eh. Anthony, kung papayag ba ako dyan sa panliligaw mo, gagawin mo ba lahat ng gusto ko? Oo naman, Shirley. Basta't kaya ko, gagawin ko. Promise ko sa iyo yan. Napangiti ng malapad si Shirley sa sinabi ng binata. Mabilis niyang kinalas ang tuwalya sa kanyang katawan at inihulog yon sa sahig. Kaya mo ba akong paligayahin? Hindi lang ngayon kundi sa lahat ng pagkakataon? Biglang natigilan si Anthony sa ginawa ni Shirley. Hindi niya akalain na gagawin yon ng babae. Ilang beses siyang napalunok habang titig na titig sa katawan ng kanyang kaharap. Anthony, ano na? Hinihintay ko ang sagot mo. Lumapit pa si Shirley sa lalaki. Tila gahibla na lamang ang kanilang pagitan. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng puso ng lalaki. Nang sunod-sunod na tumango si Anthony, ay napangiti si Shirley at kaagad na ginawaran ng mainit na halik sa labi ang binata. At doon na nagsimula ang mainit na tagpo sa pagitan ng dalawa. Nang araw na yon, naging magnobyo na sina Anthony at Shirley, ngunit kailangan nila yung ilihim sa kanilang mga kakilala dahil ayaw ni Shirley na malaman yon ni Maricel. Alam mo, love, mabait naman yung ate mo. Kailangan mo lang siyang sundin. Huwag mo siyang kontrahin sa mga gusto niya dahil para naman yun sa ikabubuti mo. Mahal na mahal ka kaya ng ate mo. Hindi mo lang yun nakikita kasi nagre-rebelde ka. Tumatak sa isip ni Anthony ang mga sinabing yon ni Shirley. Naisip niya na baka nga laging mainit ang ulo ng kanyang ate dahil pagod na sa trabaho at nagiging pasaway pa siya. Marami pa ang sinabi ni Shirley sa kanya tungkol sa mga hinaing ng kanyang ate Maricel. Lagi siyang pinapaalalahanan ni Shirley na magsumikap na mag-aral dahil yon ang makapagpapasaya sa kanyang ate. Naging inspirasyon ng binata ang kanyang nobya. Araw-araw na siyang pumapasok sa eskwela. Hindi na rin siya gaanong sumasama sa mga lakad ng kanyang mga kabarkada. Uy pre, may liga sa kabilang lungsod. Sumama ka naman sa amin. Mukhang nakakalimutan mo na kami. Nako pre, hindi ako pwede. May lakad kasi kami ng girlfriend ko. Mukhang tinamaan ka na talaga sa girlfriend mong yan ah. Pinagpalit mo na agad kami sa kanya. Nakakatampo ka naman. Ano ka ba naman pre? Kaibigan niyo pa rin naman ako. Alam mo namang first time ko magka-girlfriend, di ba? Pagbigyan mo na ako. Teka, kailan mo ba ipapakilala sa amin yung love of your life na yan, ha? Hindi pa namin siya namimit, ha? Makikilala niyo rin siya. Sa ngayon kasi, hindi ko pa siya pwedeng ipangalandakan sa inyo eh. Mahihain kasi yun. Asus, in love ka na talaga. Sige, mauna na ako. Di ka ba talaga pwede? Hindi nga, kulit mo naman eh. Sige na.
Sa paglipas ng mga araw, napansin ni Maricel na nagsisipag na sa pag-aaral ang kanyang kapatid. Hindi na rin yon ginagabi ng uwi katulad ng dati. Napaisip siya kung bakit mukhang may pagbabago kay Anthony, kaya isang umaga kinausap niya yon. Hoy, may sakit ka ba? Wala naman, te. Nag-away ba kayo ni Marlon? Huh? Hindi naman. Bakit? Napansin ko lang kasi na kapag wala kang pasok, dito ka lang nagkukulong sa bahay. Kaya naisip ko baka may away kayo ng mga tropa mo. Mas gusto ko na kasing tumambay ngayon dito sa bahay, te. Magpapakabait na rin ako. Ate, baka naman pwedeng makahingi ng panload. Naubusan na kasi ako eh. Asus! O siya, sige. Bibigyan kita kasi mukhang nagiging mabait ka naman na ngayon. Sana tuloy-tuloy na yung kabaitan mo, ha, Anthony? Salamat, te, ha. The best ka talaga. Asus, ng bola pa? O, heto na ang panload mo. Aalis na ako. Dumaan pa ang mga araw. Mukhang patuloy ang pagpapakabait ni Anthony sa kanyang kapatid. Natutuwa naman ang dalaga sa nakikitang pagbabago nito. Magandang araw po, Ate Maricel. Nandiyan po ba si Anthony? Wala, hindi ba kayo magkasama? Sabi kasi niya may lakad siya eh. Akala ko ikaw ang kasama niya. Naku, ate, madalang na nga kami magkita eh. Yayayain ko kasi sana siya ngayon sa birthday ng isang tropa namin. Ganun ba? Ano naman kaya ang pinagkakaabalahan ng kaibigan mong yon, Marlon? Panigurado, kasama niya ngayon yung jowa niya. Jowa? Si Anthony may jowa? Hindi ko yata alam yan ah. Taga saan daw yon? Ay teka, anong jowa ba yan? Babae ba o lalaki? Siyempre po, babae. Aba, malay ko ba kung bakla? Babae po, saka hindi naman po pumapatol si Anthony sa mga bakla. Nandidiri kaya yun. So taga saan yun? Maganda? Mabait? Magalang? Naku ate, yan ang hindi ko masasagot. Hindi pa kasi namin yun nakikita eh. Ayaw pa ipakilala ni Anthony kasi nga mahihain daw. Ewan ko ba sa kaibigan kong yun? Mukhang tinamaan po talaga sa babae. Hindi na nga siya sumasabay sa mga trip namin ngayon eh. Simula nung maging sila. Kung ganoon, mabuti naman. Kung sino man ang babaeng yon, nagpapasalamat ako sa kanya kasi naituwid niya si Anthony. Hindi na siya sakit sa ulo ko ngayon, nakakaiwas pa siya sa pagbabarkada. Grabe ka naman, Ate Maricel. Para mo namang sinasabi na bad influence kami kay Anthony. Oy, ikaw may sabi niyan ha, hindi ako Marlon. Napakamot ulo na lamang ang binata, sabay nagpaalam ng umalis. Samantala, nasa inuupahang silid ni Shirley si Anthony. Masaya nilang pinagsasaluhan ang init ng kanilang mga nag-aalab na damdamin. Love, isang buwan na rin tong relasyon natin at masaya ako na dumating ka sa buhay ko. Masayang masaya rin ako, love. Love, pwede ba akong humiling sa'yo? Pasensya ka na ha, pero gipit na gipit talaga ako ngayon eh. Ano yun, love? Sabihin mo lang, gagawin ko ng paraan. Ano kasi hindi ko pa nababayaran yung upa dito. Baka naman pwedeng ikaw na muna magbayad. Ibabalik ko na lang sa'yo kapag sumahod na ako. Walang problema, love. May konting ipon naman ako. Ako nang bahala. Saka, wag mo nang bayaran yun. Dalawa naman tayong nakikinabang sa kwartong to di ba? Thank you, love. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Huwag ka mag-alala. Paliligayahin kita buong maghapon ngayong araw. Ako lang ang bahalang gumalaw. Simula nung araw na yun, kung ano-ano na ang hinihiling ni Shirley sa binata na pinagbibigyan naman nito ng buong puso. Tulad ng masasarap na pagkain at mga bagong damit, hanggang sa naubos na ang ipon ni Anthony. Love, mukhang sira na tong cellphone ko. Lagi na lang naghahang. Tingnan mo nga, oh. Ha? Patingin nga. Ipaayos na lang natin to, love. Ipaayos? Naku, love, paano kung isang linggo lang tumagal ang pagkakaayos tapos masisira na naman ulit? Ano kaya kung ibili mo na lang ako ng bago, love? Naku, ubos na yung ipon ko, love eh. Hindi na magkakasya yung allowance ko pambili ng bago mong cellphone.
Love naman. Nandiyan naman yung ate mo eh. Sure ako na pagbibigyan ka nun kapag humingi ka ng pera sa kanya. Kung hindi sa akin, hindi ka magmumukha mabait sa paningin niya, diba? Sige, love. Susubukan ko. Thank you, love. Alam mo namang hindi ako mapakali kapag hindi kita nakakausap bago ako matulog sa gabi at paggising ko sa umaga. Kailangan marinig ko naman ang boses mo para maibsan ang pagkamiss ko. Kaya hindi talaga pwedeng wala akong cellphone. Kinabukasan, maagang gumising si Anthony para maghanda ng almusal nilang magkapatid. Kagabi niya pa ine-ensayo ang kanyang mga sasabihin sa kanyang ate. Good morning, ate. Good morning. Oh, ang aga mo yatang nagising. Siyempre, dahil aasikasuhin kita ngayon. Nakahanda ng almusal mo, ate. Aba, himala. Ano nakain mo ngayon, Anthony? Wala naman. Bakit? Hindi na ba pwedeng alagaan ko yung pinakamaganda kong ate? Sus, ng bola pa. Ano bang niluto mong ulam? Adobong pusit, yung paborito mo. Aba, mukhang masarap pa. Amoy pa lang. Ang bango-bango na. Oh, dali na. Kain na tayo. Oh, tikman mo na, ate. Ano, masarap ba? In fairness, masarap. Ate, may sasabihin sana ako sa iyo eh. Ano naman yon? Ay, wait. Ano tong nabalitaan kong may girlfriend ka na raw? Bakit hindi mo pa pinapakilala sa akin? Ha? Hindi pa kasi siya handang makita ka, ate. I mean, makilala. Mahiyain kasi siya. Asus, sabihin mo sa kanya hindi ako nangangain ng tao. Ano bang pangalan niya? Shirley. Shirley? Kapangalan pa nung kaibigan ko, ha? Sandali, hindi naman to yung kaibigan kong si Shirley, no? Siyempre, hindi, ate. Alam mo, mukhang magandang impluensya ng girlfriend mo sa'yo. Tingnan mo, tumaas ang grades mo ngayon. Tapos, hindi ka na ginagabi ng uwi. Hindi ka na rin naglalasing. In short, napabuti ka. Kaya, salamat sa kanya. Sabihin mo, welcome na welcome siya dito sa bahay. At gustong-gusto ko na siyang makilala. Sige, ate. Makakarating sa kanya. Siya nga pala, ate. Sira na kasi yung cellphone ko eh. Baka naman pwedeng ibili mo ako ng bago. Kaya mo ako ipinaghanda ng almusal dahil dyan sa cellphone na yan. Halata ba, ate? Hindi naman masyado. Kailan mo gustong bumili ng bagong cellphone? Talaga, ate? Pwede bang mamaya na pagkatapos ng klase ko? Okay, ikaw ang bahala. Mamaya ibibigay ko sa yung pera. Maraming salamat, ate, ha? The best ka talaga. Basta lagi kang magpapakabait. Ibibigay ni ate ang lahat ng gusto mo. Basta, yung kaya lang ng bulsa natin. Mahigpit na niyakap ni Anthony ang kanyang ate. Si Maricel naman masayang-masaya sa ginawa ng kanyang bunsong kapatid. Samantala, nung break time, naisipang tawagan ni Maricel ang kanyang kaibigan. Ikinwento niya rito ang nararamdamang saya dahil sa pagiging mabait ni Anthony. Hello, Sel. Napatawag ka? Kumusta ka na? Ikaw, kumusta? Hindi ka na nagpapakita sa akin, ha? Ano ba? Nakikiliti ako, Randy. Mamaya na. Kita mo naman may kausap ako eh. Wait ka lang dyan, ha? Ano? Ito talagang babaeng to? Ang landi-landi mo, Shirley. Mamaya na nga lang ako tatawag. Mukhang may milagro ka na namang ginagawa dyan eh. Nakakaistorbo lang ako. Okay lang, Sel. Makakapaghintay naman tong boyfriend kong si Randy. Oh, napatawag ka. May problema ba? May tutulong ba ako? Wala naman akong problema. Sure ka ha? Naayos ka lang na magtelebabad ngayon. Oo naman, basta ikaw. Oh, anong kwento? Isushare ko lang tungkol kay Anthony. Alam mo ba, hindi na siya sakit sa ulo ngayon. Yung tinik na dating pasan-pasan ko, wala na ngayon. Ang laki talaga ng pinagbago ng kapatid ko. Wow, masaya ako marinig yan, Sel. Ano daw ang nagpabago sa kanya? Babae. Babae? You mean, babae si Anthony? Ay, bakla pala? Gaga, hindi. Yung girlfriend niya. Kapangalan mo pa nga eh, Shirley. Malaki talagang pasasalamat ko sa babaeng yon nang dahil sa kanya, nagtino ang kapatid ko. Napatino niya ang swail na si Anthony. Gusto ko na nga siya makilala eh, kaso sabi naman ng kapatid ko, nahihiya daw. Baka natatakot din, Sel. Ano yan? Hindi mo pa siya nakikita pero botong-boto ka na sa kanya?
Sino ba naman ang hindi matutuwa sa ginagawa niya, diba? Basta, wish ko lang na hindi sila maghiwalay ni Anthony. Nakakabuti siya para sa kapatid ko. Naku, masaya akong malaman yan, friend. Ikaw naman, mag-boyfriend ka na din para kiligin naman yung mga buto mo. At para din may kaharutan ka na gaya ko. Ang landi mo talaga. Ibababa ko na para matuloy na yung kalandian mo. Bye, Shirley. Pagkababa ng tawag, hinarap ni Shirley ang bitin na si Randy. Talagang pinaghintay mo pa ako dahil lang sa tawag na yon? Ano ka ba? Kailangan kong sagutin yon para naman malaman ko kung nagtagumpay yung plano ko. So? Yes na yes, Randy. Gusto niya ako para sa kapatid niya. At mahal na mahal naman ako ni Anthony. Siguradong ibibigay ni Anthony ang lahat para sa akin dahil suportado siya ng kapatid niya. Ibig bang sabihin yan? Oo, kaya don't worry. Ako nang bahala. Katawan ko lang naman ang puhunan, kaya sige na. Pagsawaan mo ng katawan ko. Kinagabihan, binisita ni Anthony si Shirley. Dala niya na ang bagong cellphone na binili niya para sa babae. Love, ano nangyari? Mukhang matamlay ka ngayon Pagod na pagod ako sa trabaho, love eh. Ikaw ba naman ang maghapong nakatayo? Alam mo, love, ba't ba kasi napunta ka sa pagiging lady guard? Di ba magkasama naman kayo sa trabaho ni ate dati? Ay, may mga bagay talaga na mahirap ipaliwanag, love. Pero masaya naman ako ngayon sa trabaho ko kahit nakakapagod. Saan ka nga ba nagagwardya, love? Hanggang ngayon kasi, hindi mo pa rin sinasabi sa akin. Love naman eh. Alam kong once na malaman mo kung saan, lagi ka nalang magpupunta doon. Okay na to nagkakasama tayo kapag day off ko at kapag weekends. Basta, mag-aral ka mabuti ha? Para matuwa sa'yo si Maricel. Oo nga pala. Pinapasabi ng ate ko na gusto ka na raw niyang makilala. Good influence ka raw kasi sa akin. As if naman magpapakilala ako sa kanya bilang girlfriend mo. Nako, mababatukan ako nun. Kilala ko kaya ang ate mo, saka hindi pa talaga ako handa, love eh. Saka na siguro kapag nakapagtapos ka na, sa ngayon, masaya na ako sa setup natin. Love, may surprise nga pala ako sa'yo. Tada! Wow, love! Nabili mo na! Oo naman, special ka kasi sa akin eh. Ano? Happy ka ba? Siyempre naman. Thank you, love, Salamat dito sa bagong phone. Tama na. Ang mabuti pa, magpahinga ka na lang muna. Aalis na rin ako, baka kasi hinahanap na ako ni ate. Ayoko magalit sa akin yun ngayon, kaya hihingi ko lang ng pera para dyan sa cellphone mo. Okay, love. Hindi na kita pipigilan. Mag-iingat ka, ha? Maraming salamat. Tatawagan kita dito. Excited na ako. Pagkaalis ni Anthony, agad na tinawagan ni Shirley si Randy. Randy, pwede mo nang kunin tong luma kong phone. And please, huwag mong kalimutang dalhin ang kapalit, ha? Kailangan ko na yan. Sa loob ng ilang buwan, naging maayos ang relasyon ng dalawa. Panay tawag at text lang muna sila habang papalapit na ang exam ng binata. Gusto kasing makakuha ng mataas na marka ni Anthony para maipagmalaki naman siya ng kanyang ate Maricel. Agad na sinang-ayunan naman yon ng kanyang kasintahan na si Shirley. At nang mapasama si Anthony sa mga nakakuha ng mataas na marka, niregaluhan siya ni Maricel ng motor at binigyan pa ng pera. Ate, ang laki naman nito. May motor na nga eh. Deserve mo naman yan dahil pinasaya mo ako. Alam mo namang nagtatrabaho at nagsisikap ako para sa'yo at natutuwa ako dahil hindi mo ako binigo. Next year, magka-college ka na. Mag-aral ka lang na mabuti, Anthony, ha? I-treat mo yung girlfriend mo. Deserve niyong dalawa yan. Salamat, ate. The best ka talaga. Hindi na tumawag o nag-text si Anthony kay Shirley dahil gusto niyang surpresahin ang pinakamamahal na nobya. Dumiretso na siya sa inuupahan nito. Nakailang katok pa siya bago siya pinagbuksan ng babae. Naggulat pa si Anthony nang bumungad sa kanya ang anyo ni Shirley. Magulo ang buhok, magulo ang damit, malalaki ang nangingitim na eye bags, at iba ang kanyang amoy. Tila hindi yun naliligo. Love, bakit hindi mo sinabing pupunta ka dito? Love, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ano kasi, love?
hindi magandang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw, kaya sa ganitong ayos mo ako naabutan. Pero medyo okay naman na ako ngayon kasi nandito ka na. Yayayain lang sana kitang kumain sa labas, pero mas okay na magpa-deliver na lang tayo. Baka kasi hindi ka pa okay eh. Hindi, magaling na ako. Wait ka lang ha. Maliligo lang muna ako tapos magbibihis then aalis na tayo. Medyo nagugutom na rin kasi ako eh. Sigurado ka ba, love? Parang wala ka pang tulog eh. Kagigising ko lang kaya. Don't worry, love. Ikaw kaya ang gamot ko. Nang makapasok si Shirley sa banyo, iniligpit naman ni Anthony ang mga gamit na nagkalat sa sahig. Makeup, pabango, kumot, pati na rin ang kanyang unan. Meron ding mga plastic. Pansin din ni Anthony na parabang iba ang amoy sa loob ng silid ng kanyang nobya. Naging masaya sa kanilang date ang magkasintahan. Halos hating gabi na nang sila ay makauwi sa inuupahan ni Shirley. Love, hindi ka ba hahanapin ni Maricel? Hindi, love. Alam naman niya na ikaw ang kasama ko eh. Mabuti naman kung ganon. So, dito ka matutulog? Kung okay lang sa'yo. Hindi okay. Okay na okay. Nang gabing yun, pinagsaluhan nila ang nag-aalab na tagpo sa ibabaw ng lumalaginit na katre. Dala ng matinding salpukan, unang nakatulog ang binata. Nang masigurong tulog na si Anthony, kinuha ni Shirley ang wallet nito at nakita ang laman noon na pera. Napangisi pa siya bago sumampa ulit sa kama. Kinaumagahan, matapos na magkape ay nagpresenta si Anthony na ihatid na si Shirley sa trabaho, pero tumanggi ang dalaga. Hindi na muna ako papasok, love. Medyo mabigat pa rin ang pakiramdam ko eh. Nakalive naman ako ng 1 linggo. Ako naman, uuwi na muna, love. Kailangan ko kasing magpabango kay ate. Alam mo na, dapat good boy lagi. Love, may extra ka bang pera dyan? Need ko kasi ng gamot eh. Ha? Anong gamot? Gusto mo ibili na kita? Ako na lang. Mag-grocery din sana ako mamaya. O sige, etong pera sa gamot at para naman sa groceries mo. Tapos, mag-iiwan na rin ako para pang snacks mo, love. Mag-iingat ka dito, ha? Okay, love. Ingat ka rin. I love you. I love you too. Nang makaalis ang binata, dali-daling nagdial si Shirley sa kanyang cellphone. Hello, Randy. Meron ka ba dyan? Pumunta ka dito, dali. Isang araw, habang namamasyal sina Shirley at Anthony sa park sa kabilang syudad, aksidenteng nakita sila ni Marlon. Naku, yan pala yung sinasabi niya nobya. Maganda naman ang hubog ng katawan, maputi at sexy. Teka nga, kailangan ko makita ang muka para masabi kong maganda talaga. Ang tagal naman lumingon dito ng babae. Malapitan nga, mukhang nilalanggam na sa sobrang kaswitan eh. Nakangiting lumapit si Marlon sa kanyang kaibigan at sa girlfriend nito. Pre, naku, dito pala kayo nagde-date ha? Marlon, pre, si Shirley nga pala, girlfriend ko. Love, si Marlon, kaibigan ko. Hi, kumusta? Sinipat na maigi ni Marlon si Shirley. Nakipagkamayon sa kanya at kinamayan niya rin ang dalaga. Matagal na naming sinasabi kay Anthony na ipakilala ka sa amin kaso ayaw mo raw. Finally, na-meet na rin kita. Ngayon, alam mo na kung bakit nahihiya ako makipagkilala sa inyo. Malaki ang age gap namin ng kaibigan nyo. Ayokong pagtawanan nyo siya dahil pumatol siya sa akin. Di naman problema yun. Saka sino ba naman ako para pintasan ng babaeng mahal ng kaibigan ko? Kung saan siya masaya, susuportahan ko siya. Hindi naman gaano malaki ang agwat ng edad nyo ah. Yung iba nga, parang nanay na nila yung mga jowa nila eh. Pero proud pa rin sila. Ganyan naman talagang pagmamahal, hindi ba? Dapat binabandera. Yan nga ang eksaktong sinabi ko kay Shirley, pare. Pero siya tong masyadong nag-overthink. Ang importante, nagmamahalan kayong dalawa. Huwag nyo nang alalahanin ang mga sinasabi ng iba kung meron man. O sige na, mauna na ako. Mag-enjoy kayo ha? Pre, makikiusap lang sana ako sa'yo. Huwag mo na sanang banggitin kay ate yan tungkol dito. Ako na lang ang magsasabi sa kanya. Alam mo naman ang ugali nun. O sige pre, walang problema. Ilang linggo pa ang lumipas nang magbakasyon si Marlon sa kanyang tiyahin sa kabilang lungsod.
Tita Mirna, ano po bang ganap dyan sa bahay ng kapitbahay nyo? Hindi ako nakatulog kagabi sa mga ugong ng nagsisidatingan ng mga sasakyan. May mga motor pa. Ay, yan nga ang pinoproblema namin ng tito mo. Hindi naman sila maingay sa loob, kaso nakakabulahaw talaga ang ugong ng mga sasakyan. Ewan ko ba kung anong ginagawa ng mga nagpupunta dyan? Yung iba ay naabutan na ng sikat ng araw. Pwede nyo naman sigurong ipatawag sa barangay. Nakakaistorbo po kasi sila eh. Alam mo kasi Marlon, natatakot kami magsumbong dahil may kapit yan sa malalaking tao. Ayoko may mangyari masama sa pamilya ko dahil sa pakikialam namin sa kanila. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Atin-atin lang to ha, wag mo ipagsasabi sa iba. Yan kasing si Randy, tulak yan, malakas ang kapit niyan. Ano pong tulak? Nagbebenta yan ng ipinagbabawal na gamot. Yang mga nagpupunta dyan sa bahay niya, mga parokyano niya yan. Oras na magsumbong kami, tiyak na malalagay sa alanganin ang buhay namin. Mabuti pang magpakabingi at bulag na lamang kami kesa matigok. Naku, delikado po pala talaga, tita. Baka may mga pulis pang kasanggayan eh. Isang araw, habang nagdidilig ng halaman, may isang sasakyan ang natanaw ni Marlon na pumarada sa labas ng bahay ni Randy. Pagkababa ng isang sexing babae ay kaagad na nilapitan yon ni Randy at hinalikan sa labi. Pumulupot naman kaagad ang mga braso ng babae sa matipunong pangangatawan ng binata. Napatigil si Marlon sa ginagawa at tiningnang mabuti ang babae. Marlon, huwag ka na masyadong tumitig sa kanila. Baka kung ano pang isipin ng mga yan. Nandiyan pala kayo, tita. Tita, sino po yung babae? Kaano-ano po yan ng Randy? Isa yun sa mga chicks ni Randy. Dati nagtatrabaho sa bangko, kaso mukhang nalulung sa droga kaya kumakapit na lang kay Randy ngayon para makakuha ng libre. Bakit? Kilala mo ba yang si Shirley? Hindi po tita. Ngayon ko lang po nakita yan. Nang makauwi si Marlon sa kanilang lunsod, hindi na siya nagdalawang isip na bisitahin ang kaibigan na si Anthony. O pre, mabuti naman at dumalaw ka. Kumusta ang bakasyon mo? Mabuti naman, pre. Eto, pasalubong ko. Baka kasi sabihin mo, hindi na kita naalala eh. Nga pala, kumusta naman kayo ng girlfriend mo? Okay naman. Hindi nga lang kami nagkikita lagi kasi masyado siyang busy sa trabaho niya. May trabaho pala siya. Ano naman? Lady guard siya, pre. Pero proud pa rin ako kasi marangal ang trabaho niya. Pre, gaano mo kamahal yung jowa mo? Mahal na mahal. Sa kanya na nga umiikot ang mundo ko eh. Gaano mo ba siya kakilala? Tatapatin na kita, pre ha. Nakita ko kasi siya sa Santa Elena nung isang araw. Ha? Paano mo naman siya makikita doon, pre? Nagtatrabaho yun. Araw-araw ko naman siya nakakausap sa cellphone at wala siyang sinabi na nagpunta siya sa Santa Elena. Ayoko makialam sa relasyon niyo, pre, pero ginagago ka lang ng jowa mo. May kinakalanta rin siyang iba, pre. Marlon naman, bakit mo naman sinasabi yan? Kung naiinis ka sa kanya dahil hindi na ako nakakasama sa mga lakad natin, wag mo naman siyang siraan, pre. Nagsasabi ako ng totoo, pre. Inuuto ka lang niya. Ang mabuti pa, hiwalayan mo na siya. Ha? Gago ka pala eh. Nagpunta ka lang ba dito para siraan si Shirley? Pues hindi ako naniniwala sa'yo. Ang mabuti pa, umalis ka na. Wala akong magagawa kung ayaw mo maniwala, pre. Nagmamalasakit lang ako sa'yo dahil kaibigan kita. Pagsapit ng hapon, tinawagan ni Anthony ang kanyang kasintahan, kaya lamang hindi niya makontak si Shirley. Nagpadala na lamang siya ng mensahe at sinabing dadalaw siya sa tinutuluyan nito pagsapit ng gabi. Pero wala man lamang siyang nakuhang reply mula sa kanyang nobya. Ilang oras siya naghintay sa inuupahan noon, ngunit hindi umuwi si Shirley. Hating gabi na nang lisanin yun ng binata. Pagsapit ng umaga, napansin ni Maricel na mukhang mainit ang ulo ng kanyang bunsong kapatid. May problema ba, Anthony? Wala naman ate. Talaga? Alam mo, kilala kita. Pag ganyang nakalukot ang mukha mo at nakabusangot, sigurado may problema ka. Sabihin mo na, ano ba yon? Si Marlon kasi may sinabing hindi maganda tungkol sa girlfriend ko eh. Nakakainis lang. Gusto kong tanungin yung girlfriend ko kung totoo. Kaso, hindi naman nagre-reply. Tinawagan ko pero hindi naman makontak.
Kung may tiwala ka sa girlfriend mo, kahit ano pang paninira ang gawin ng iba sa kanya, hindi mo yung didibdibin. Lahat naman tayo may mga bad sides, at sa tingin ko naman, mabuting tao yung girlfriend mo. Tingnan mo nga na ilayo ka niya sa mga barkada mong masama ang impluensya. Baka busy lang din siya o baka lowbat kaya hindi makontak. Pagsapit ng tanghali, tumawag si Shirley sa kanyang nobyo. Kaagad namang napawi ang inis at pag-aalala na nararamdaman ni Anthony. Pinuntahan niya si Shirley pagsapit ng 5:00 ng hapon sa inuupahan nito dahil nakauwi na raw ang babae mula sa kanyang trabaho. Sorry talaga, love, ha? Lowbat yung cellphone ko kahapon eh. Hindi na ako nakapag-charge kasi inaya ako ng kasamahan ko sa kanila. Birthday niya kasi. Doon na rin ako natulog. Medyo nalasing ako ng konti. Ayos lang, love. Love, nagpunta ka ba sa Santa Elena? Ano? Santa Elena? Hindi Bakit naman ako pupunta doon? Ba't mo naman naitanong yan, love? Sabi kasi ni Marlon, nakita ka niya dun eh. Baka naman kahawig ko lang. Maliligo muna ako, love, ha? Wait ka lang muna. Sobrang namimiss na talaga kita eh. Habang naliligo si Shirley, naghanda naman si Anthony ng iluluto para sa kanilang hapunan. Naghahanap siya ng kutsilyo para gamitin sa hihiwaing gulay, pero wala siyang makita. Kinatok niya si Shirley sa banyo. Love, nasan yung kutsilyo mo? Tingnan mo sa bag ko, love. May Swiss knife doon. Yun na lang ang gamitin mo. Sa pagkalkal ni Anthony sa loob ng bag ni Shirley, may nakuha siyang ilang mga pirasong mga pakete. Napakunot ang noo ni Anthony at tiningnan mabuti kung ano ang laman ng mga yon. Love, nakita mo ba yung Swiss? Saglit na natigilan ang bagong labas sa banyong si Shirley nang mapansin ang hawak ni Anthony. Love, ano tong mga to? Bakit may ganito ka sa bag mo? Love, tawas lang yan. Ginagamit ko talaga yan sa kilikili ko. Love, hindi ako tanga para maniwalang tawas lang ang mga to. Bakit may ganito ka? Kasi... Love. Ginagamit mo ba yan? Shirley, sumagot ka. Naalala mo ba yung naikwento ko sa iyo noon? Tungkol sa malaking utang ko. Yan ang naging dahilan para mabayaran ko yun ng paunti-unti. Oo, love. Nagbebenta ako niyan para may pambayad sa pera kong na-scam. Diyos ko naman, Shirley. Paano kung matiklo ka ng mga pulis? Hindi mo ba naiisip yun? Makukulong ka. Mas malaking problema yun. Ano ka ba? Ito lang ang tanging paraan para mabayaran ko yung pinagkakautangan ko, love. Mabuti na to kaysa magbenta ako ng katawan. Love, naiintindihan mo naman ako, diba? Promise, mag-iingat na ako. After ko mabayaran yung 100K, titigil naman na ako, love eh. Ay, bayaran na lang natin yun ng paunti-unti, love. Tutulungan kita. Huwag na. Ayoko madamay ka pa. Saka nabigyan na ako ni Maricel dati. Sapat na yun. Ako na nga ayos sa problema kong to. Hayaan mo ako. Kaya ko to. Love, mahal kita. At ayoko mapahamak ka. Pangako, mag-iingat naman ako. Wala nang nagawa pa si Anthony kundi sumang-ayon na lamang sa kanyang nobya. Labag man sa kanyang kalooban pero wala din siyang sapat na halaga para mabayaran ang pagkakautang ni Shirley. Hindi nagtagal, para mapadali ang lahat, tinutulungan niya na ang kanyang nobya sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot at para matapos na rin ang pagseserbisyo nito sa pinagkukunan niya ng nasabing item. Isang araw, habang nasa tinutuluyan ni Shirley si Anthony, nagulat na lang siya sa biglang pagdating ng mga pulis. Mabilis siyang kinapkapan ng mga yon. Ginalugad ang bawat sulok ng silid na tinutuluyan ng kanyang nobya. At sa isang drawer, nakita ng mga pulis ang ilang mga pakete na pinaghihinalaan na ipinagbabawal na gamot. Kaagad na pinusasan si Anthony at dinala sa presinto. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, halo-halo na ang nararamdaman ng binata.
Samantala, habang nasa break si Maricel, nagkakape siya at nanonood ng telebisyon nang biglang sumingit ang isang local news. Nagulantang na lang ang babae nang makita ang kanyang kapatid na nasa loob ng rehas at ini-interview ng isang tagapagbalita. Ayon pa rito, pinaghahanap pa ang nobya nitong si Shirley na nasabing nagbebenta ng kanilang kalakal. Umiiyak na nagtungo kaagad si Maricel sa istasyon ng pulis kung saan nakakulong ang bunso niyang kapatid. Ano ba tong pinasok mo, Anthony? Nakakahiya ka. Ate, patawarin mo ko. Alam ko namang mali, kaso ano? Ano bang pumasok sa utak mo, ha? Mahal na mahal ko si Shirley, ate, kaya kailangan ko siyang tulungan. Akala ko ba good influence yung girlfriend mo na yan? Siya pa palang nagtutulak sa iyo sa masamang gawain. Huwag ka mag-alala, ilalabas kita rito. Basta ipangako mo na hindi ka na makikipagkita sa babaeng yon. Samantala, nasa bahay naman ni Randy si Shirley. Buti na lang hindi ikaw yung nahuli. Baka ikinanta mo na ako. Wala ka ba talagang bilib sa akin? Matalino kaya to? Huwag ka muna maglalabas. Mainit ka pa sa mga pulis ngayon. Makalipas ang 2 buwan, hindi pa gaanong lumalabas ng bahay si Anthony dahil sa kanyang parol. Lagi niyang naiisip ang kanyang nobya. Makailang ulit na rin niyang sinubukang kontakin yon pero out of coverage lagi ang babae. Kaya naman ipinagdarasal niya na lang ang kaligtasan nito. Nung mga panahong yon, nangungulila na ang binata sa kanyang nobya. Idinadaan niya na lamang yon sa panonood ng telebisyon. Samantala, dumalaw si Marlon sa kanyang kaibigan na si Anthony at kasalukuyan na nakabukas ang TV. Isang balita ang nakakuha ng kanilang pansin. Isang bahay sa Santa Elena ang niraid ng mga pulis at nasa kote ang may-ari ng nasabing bahay na si Randy at ang ilan sa mga kalalakihan na gumagawa ng aktwal na session doon. Pre, yan yung pinagkukunan ni Shirley. Salamat naman at natiklo na rin sila. Makakatulog na ng mahimbing sina tito at tita. Ay, kamusta na kaya si Shirley, pre? Sobrang namimiss ko na siya. Ang mabuti pa, pre, kalimutan mo ng babaeng yun. Wala namang magandang maidudulot sa iyo yun eh. Kung wala kang magandang sasabihin, pre, pwede ba umalis ka na lang? Ito naman oh. Sige, hindi ko na siya babanggitin. Iba na nga lang ang pag-usapan natin. Hanggang sa isang araw, tumawag si Shirley kay Anthony. Pinapapunta siya noon sa isang bahay. Hindi naman nag-aksaya ng panahon si Anthony at kaagad na nagtungo roon. Ngunit imbes na si Shirley lang ang kanyang nakita, may 2 lalaki pa na kasama yun. Love, anong meron dito? Love, kailangan mo ibigay yung motor mo sa kanila, pati yung relo mo at pera na nasa bulsa mo. Ha? Bakit, love? Ibibigay mo ba o gusto mo mamatay? Shirley, ano ba tong ginagawa mo? Ginagawa ko to para mabuhay. Love, ano ba nangyayari sa'yo? Bibilang ako ng 3, 1, 2. Mahal na mahal kita, Shirley. Bakit mo ako ginaganito? Pwes ako, hindi kita mahal. Hindi kita minahal. Ginagamit lang kita, pero ngayon, wala ka ng silbi. Sabihin mo, love, prank lang to, di ba? Baliw, wala ka ng pakinabang sa akin ngayon, kaya amin na yung motor mo. Ayoko. Love, sabihin mong binabawi mo lahat ng mga sinabi mo. Please, nagmamakaawa ako sa'yo. Mahal mo rin ako, di ba? Nagmamahalan tayo, love. Lumuhod pa si Anthony sa harap ng kanyang kasintahan para magmakaawa. Hinawakan niya ang kamay nito at paulit-ulit na hinalikan. Pero naging mas matigas pa ang anyo ng muka ni Shirley. 3! Nagpatuloy pa rin sa pagsusumamo si Anthony. Sumenya si Shirley sa mga kasama at pinabugbog ang binata. Pinagtulungan ng 2 lalaki si Anthony hanggang sa hindi na siya makatayo. Ilang tadyak pa ang tinamo niya hanggang sa nawalan na siya ng malay. Mabilis namang umalis sina Shirley sakay ng humaharurot na motorsiklo ng binata. Samantala,
Isang tawag ang natanggap ni Maricel mula sa di kilalang numero. Ipinaalam ng tumawag na nasa isang hospital ang kanyang kapatid na nagtamo ng maraming pasa sa buong katawan. Ilang sandali pa napasugod ang dalaga sa ospital nang hihinang lumapit si Maricel sa kanyang kapatid na noon ay naka-oxygen. Anthony, sinong gumawa nito sa'yo? Ate, sorry. Bakit ka nagsasorry? Wala kang kasalanan kay ate. Magpagaling ka. Sorry, kasi hindi ako nakinig sa'yo. Sabi mo, wag akong makipagkita kay Shirley. Pero ginawa ko. Tama ka po, ate. Wala siyang magandang may dudulot sa akin. Anthony, ayos ka lang? Diyos ko, Anthony! Nurse! Idiniklarang namatay si Anthony dahil sa tinamong internal bleeding. Anthony! Kapatid ko! Isinusumpa ko! Pagbabayarin ko at pananagutin ang gumawa nito sa'yo. Ipinapangako ko yan. Sa paglipas ng mga araw, hindi pa rin umuusad ang investigasyon sa kung sino ang mga taong nambugbog kay Anthony at patuloy pa rin pinaghahanap si Shirley na siyang mastermind. Ate Maricel, wag po kayong mawala ng pag-asa. Makakamit din natin ang hustisya. Alam mo, Marlon, pakiramdam ko, wala akong silbi. Pangalan lang ang alam ko tungkol sa babaeng yun. Hindi ko nga siya nakita eh. Gusto kong ako mismo makahanap sa kanya. Ako ate, nakita ko na siya. 2 beses na. Talaga? Pwede mo ba siyang ilarawan? Magagamit natin yan para mapadali ang paghahanap sa kanya. Opo, sasamahan ko po kayo para ma-sketch ang mukha niya. Sa paglabas ng sketch ng mukha ng suspect, halos hindi makapaniwala si Maricel sa kanyang nakita. Siya ba talaga yung nobya ni Anthony, Marlon? Opo, siya po. Tingin ko, kaedad niyo siya, ate. Samahan mo ako mamaya sa bahay. May ipapakita ako sa'yo. Pagkarating nila sa bahay ni na Anthony, kaagad na hinanap ni Maricel ang kanyang photo album. Binuklat-buklat niya yon at nang makita ang hinahanap, ipinakita niya yon kay Marlon. Siya ba yung sinasabi mong nobya ni Anthony? Opo, ate. Siya nga po. Yung suot niyang yan, nakita ko na yung suot niya dun sa Santa Elena. Diyos ko, walang hiya kang babae ka. Pati kapatid ko, tinalo mong malandi ka. Ate, kilala niyo po ba siya? Oo, Marlon. Kilala ko siya. Kaya pala ayaw siya ipakilala sa akin ni Anthony dahil alam nila magagalit ako sa relasyon nilang dalawa. Mahihiyain daw. Ang kapal ng mukha niya. Kaano-ano niyo po ba siya, ate? Kaibigan. Dating kaibigan, pero ngayon, kaaway ko na siya, Marlon. Dahil sa ginawa niya sa kapatid ko, pagsisisihan niyang isinilang pa siya sa mundong ito. Pagsisisihan niya ang ginawa niya. Dahil sa natuklasan, kinalikot ni Maricel ang cellphone ni Anthony at doon nakita niya ang mga mensahe ni Shirley na kadalasan ay nanghihingi ng pera sa kanyang bunsong kapatid. Ang walang hiya! Ginatasan pa talaga niya kami ng kapatid ko. Hindi ako makakapayag na mamuhay ka ng malayang babae ka. Labis-labis mo akong sinaktan. Magbabayad ka! Magbabayad ka! Isang gabi, napakadilim ng paligid. Nagtungo sa sementeryo si Maricel, dala ang isang libreto, isang bungo ng hayop at mga kandila na gagamitin sa gagawing ritual. Ang kaalaman niya sa pambabarang ay turo ng kanyang ina nung siya ay bata pa lamang. Ang sabi sa kanya noon, magagamit niya ang kaalamang yon sa oras na siya ay pasakitan ng walang kalaban-laban.
Itinago niya ang mga kagamitan ng kanyang ina sa loob ng mahabang panahon. Ngunit kailanman ay hindi niya nakalimutan kung paano yun gamitin. Sa gitna ng sementeryo kung saan nakatirik ang malaking krus, doon siya pumwesto sa paanan noon. Inilatag niya ang mga kandila at dinasalan ang mga yon bago isa-isang itinayo. Habang nagsisindi ng mga kandila, sumasambit siya ng mga orasyon na kanyang binabasa mula sa libreto. Pagkatapos niyang ilagay ang bungo sa gitna ng mga nakatirik na kandila, inilabas niya ang larawan ni Shirley na dinukot niya mula sa kanyang bulsa. Inurasyonan niya yon at idinantay sa libreto. Makailang ulit din niyang hinipan bago ipinatong sa bungo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbabasa ng mga orasyon, naramdaman niya ang lamig ng ihip ng hangin, na tila ba nanunuot sa kanyang kalamnan. Kumuha siya ng kandila at sa bawat pagpatak ng tulo sa larawan ni Shirley, sinasambit niya ang nais niyang mangyari sa babae. Paulit-ulit niya yung isinagawa. Hindi ka makakatulog sa bawat gabing darating. Ang bawat patak nitong kandila ang magsisilbing init na magwawala sa loob ng iyong katawan. Sa bawat pagdampi ng hangin sa iyong kabuuan, makakaranas ka ng sakit na hindi mo maintindihan kung saan nanggagaling. Itong mga pulang langgam, uunti-untiin ka hanggang sa maging katulad ng lupang dinaanan nila ang iyong balat. Dadanasin mo ang sakit na walang kasing pait. Maghihirap ka hanggang sa unti-unti kang lamunin ng dilim. Inilagay niya sa loob ng maliit na bote ang larawan ng kanyang dating kaibigan. Naglagay din siya ng mga pulang langgam at makailang ulit na pinatakan ng kandila ang loob ng bote. Kumuha siya ng kandilang nakasindi, inilapit yon sa bote at hinipan. Nang masigurong nakapasok na sa loob ang usok mula sa hinipang kandila, mabilis niya yung tinakpan. Muli siyang nagbasa ng mga orasyon bago isa-isang pinatay ang mga nakasinding kandila. Matapos gawin yon, nilisan niya na ang sementeryo na may dalang pag-asa na magtatagumpay sa kanyang paghihiganti. Nang sumunod na mga araw, patuloy niyang tinatawagan ang numero ni Shirley. Ang plano ni Maricel magpapanggap na wala pang nalalaman. Tatawagan niya ang babae at kukumustahin bilang si Maricel na kaibigan ni Shirley at aarte siyang normal na wala pa ring kaalam-alam sa mga nangyari. Samantala, sa boarding house na tinutuluyan ni Shirley, binigyan lang siya ng mga lalaking kasama niya ng parte sa pinagbentahan ng motor na kinarnap nila kay Anthony. Pagkatapos ay nagkanya-kanya na sila. Sa lugar na yon nagtatago ang babae. Walang nakakakilala sa kanya kaya malaya siyang nakakapaglabas-masok sa boarding house na yon. Minsan, sinubukan niyang i-insert ang SIM card na kanyang ginagamit dati. Natigilan pa siya nang tumawag si Maricel. Nagdadalawang isip ang babae kung sasagutin niya ba yon dahil baka alam na ni Maricel ang naging relasyon nila ng kanyang kapatid at maging ang pagkakasangkot nito sa pambubugbog kay Anthony. Pero sa huli, sinagot niya pa rin ang tawag ng kanyang dating kaibigan. Hello? Hello, Shirley? Naku naman, buti na lang nakontak na kita. Kumusta ka na? Ayos lang ako, Sel. Ikaw, kamusta ka na? Eto, hindi pa rin matanggap ang pagkawala ng kapatid ko. Nawawala si Anthony? Wala na si Anthony, Shirley. Patay ng kapatid ko. Pinatay siya ng mga nagnakaw ng motorsiklo niya. Ang sabi ng mga pulis, hold up daw tapos nauwi sa carnap. Natigilan si Shirley sa kanyang narinig. Hindi niya naman ginustong patayin ang binata. Ipinabugbog lang niya yon para hindi naman laban pa at para matangay nila ang motorsiklo. Dahil kailangan nilang makatakas at makalayo sa lugar na yon. Nadakip na ba mga salarin, Sel? Nakilala ba sila?
Yun na nga ang problema eh. Hanggang ngayon wala pang suspect na lumilitaw. Sobrang sakit ng mga nangyari sa kanya, Shirley. Nag-iisang kapatid ko si Anthony. Kaming dalawa na nga lang ang magkakampi. Kinuha pa siya sa akin. Magpakatatag ka, Sel. Pasasaan ba't mahuhuli rin ang mga kriminal? Sana nga, Shirley. Sana nga. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, kumbinsidong-kumbinsido si Shirley na wala talagang nalalaman ang kanyang kaibigan. Dahil kung meron man, pinaulanan na siya nito ng masasakit na salita at pagbabanta. Pagsapit ng gabi, sa gitna ng pagtulog ni Shirley, bigla siyang nagising dahil sa init na parang kumakalikot sa loob ng kanyang dibdib. Bumangon siya at ilang beses na uminom ng tubig, ngunit tila hindi naman nawawala ang rumaragasang init mula sa kanyang loob. Pakiramdam niya ay para siyang nasusunog. Hindi niya maipaliwanag ang init na nararamdaman. Sa gitna ng gabi, naligo siya para maibsan yun, ngunit hindi pa rin nawawala. Hindi na rin siya nakatulog dahil doon. Ang pakiramdam niyang yon ay hindi na tumigil pa paglipas ng ilang mga araw. Buisit, naghahanap na yata ang katawan ko ng vitamins. Ay, nakakainis. Kailangan ko makadilihensya ngayon. Pero saan naman ako makakakuha dito ng paborito kong gamot? Kaya lamang, hindi umayon sa kanya ang panahon dahil wala siyang madilihensyahan. Dahil sa init na nararamdaman, para na siyang mababaliw kakaisip kung paano yun maiibsan o titigil. Halos mangiyak-ngiyak na si Shirley. Isa pa sa kanyang pinoproblema ay ang hindi siya makatulog. Pakiramdam niya pagod na ang kanyang utak at mga mata. Ano nang gagawin ko? Lintik naman na buhay to. At sa bawat araw, unti-unti na rin siyang nawawalan ng ganang kumain. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang naiiyak. Dahil ba sa kakaibang init na nararamdaman sa loob niya o dahil sa hindi niya matanggap na nagkakasakit na siya hanggang sa bumagsak na ang kanyang katawan. Ilang sandali pa, naisip niyang tawagan si Maricel. Magbabaka sakali siya na baka matulungan siya ng nag-iisang kaibigan na mula noon hanggang ngayon ay inaalala siya. Hello, Shirley? Sel, nakakahiyaman pero kailangan kong tulong mo. Tulong? Oo naman. Ano bang may tutulong ko sa'yo? May sakit ako, Sel. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit to pero baka naman pwede mo akong puntahan. Sige, nasan ka ba? Nang maibigay na ni Shirley ang address, ay napangiti na lamang si Maricel. Nako, Shirley, baka hindi ako makapunta ngayon. Hindi ko maiwan tong trabaho eh. Medyo malayo ka kasi, pero promise, dadalawin kita ngayong weekend. Okay lang ba? Oo, okay lang. Hihintayin na lang kita, Sel. Sa paglipas ng mga araw, patuloy sa pakikipaglaban si Shirley sa kanyang karamdaman. Unti-unti siyang nanghina hanggang sa palagi na lang siyang nakahiga dahil kung tatayo man siya ay kaagad din siyang nawawalan ng balanse. Kung uupo naman ay hindi rin nagtatagal dahil nangangalay ang kanyang buong katawan. Hanggang sa isang umaga, nagising na lamang siya na hirap nang igalaw ang kanyang sarili. Nagugutom na siya kaya kailangan niyang pagsilbihan ng sarili kahit pa siya ay nahihirapan. Pilit siyang bumangon at dahan-dahang gumapang para initin ang lugaw na nasa kanyang kaldero. Sa mahina at maingat na paggalaw, sa wakas ay nakakain na rin siya pero kaunti lamang dahil kapag naparami ay isinusuka niya rin yun. Biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Inayos niya ang sarili at pinahid ang kamay dahil sa natapon na lugaw, dulot ng panginginig niya habang sumusubo. Bukas yan! Pasok!
Nang makitang si Maricel ang bumungad sa kanya, ay napangiti na lamang ang dalaga. Sel, buti naman at napadalaw ka. Salamat sa pagbisita. Kumusta ka naman dito? Hindi ako okay. Tingnan mo ako. Ibang-iba na ang itsura ko kesa dati. Nararapat lang sa'yo yan. Ano? Sel? Deserve mong danasin yan dahil walang hiya ka. Kung tutuusin, kulang pa yan sa lahat ng mga ginawa mo sa akin. Sa amin ang kapatid ko. Isa kang traitor. Anong ibig mo sabihin? Huwag ka na magmaang-maangan, pandemonyo ka. Alam ko ng lahat ng mga kawalang hiyaan mo. Alam mo bang triple ang binigay mong sakit sa akin, ha? Napakawalang hiya mo. Tinuring kitang matalik na kaibigan, Shirley. Itinuring kitang isang kapamilya. Sa'yo ko nagsusumbong ng mga problema ko kasi akala ko mapagkakatiwalaan kita. Pero anong ginawa mo? Niloko mo ako, nilinlang mo ako. At ang pinakamasakit sa lahat, ginamit mong kapatid ko para sa mga kagagahan mo. Wala kang puso. Wala kang utang na loob. Pinatay mo ang kapatid ko, demonyo ka! Sel, tama na. Tama na. Please. Bakit mo nagawa sa amin ang lahat ng ito? Akala ko pa naman mabuting tao ang girlfriend ng kapatid ko dahil nailayo mo siya sa masasamang barkada at bisyo. Yan pala mas malala pang pinagawa mo sa kanya. Nakulong siya dahil sa'yo. Hindi ka pa nakontento, pinagnakawan mo pa siya at pinabugbog hanggang sa mamatay. Ang dapat sa'yo mamatay din, Shirley. Papatayin kita. Sel, hindi ka ba naawa sa akin? Kita mo naman ang kalagayan ko. Maawa? Bakit? Naawa ka ba sa akin nung ginagatasan mong kapatid ko para sa bisyo mo? Naawa ka ba sa akin nang pinagmukha mo akong tanga? Hindi naman, di ba? So bakit pa kita kaaawaan? Pinagsisisihan ko ng mga pagkakamali ko, Sel. Ngayon nakakaranas na ako ng ganito. Pwede mo na akong ipakulong. Ipakulong? Hindi. Hindi batas ang sisintensya sa'yo. Kundi ako. Sel, maawa ka. Kailangan ko magpagamot. Please, tulungan mo ako. Handa akong pagbayaran ng lahat sa kulungan. Pinagsisisihan ko na mga nagawa ko. Pakiusap, dalhin mo ako sa doktor. Huli na ang pagsisisi mo, Shirley. Ikumusta mo na lang ako kay Satanas sa impyerno. Taas noong nilisan ni Maricel ang tinitirhan ng dati niyang kaibigan. Samantala, umiiyak naman ang naiwang babae sa kanyang apartment. Sa tulong ng mga kasamahan niya sa boarding house na yon, inalalayan siya ng mga ito dahil sa awa. Binibigyan ng makakain pero hanggang doon lamang dahil hindi nila kayang maipagamot sa doktor si Shirley. Hanggang sa tuluyan ng tila naging lantang gulay ang katawan ng babae. Ang likod niyang palaging nakahiga ay tila ba lupang dinaanan ng mga pulang langgam. Nagkabutas-butas yon ng maliliit at pinamahayan na ng kung anong insekto. Kahit nasasaktan ay wala na siyang nagawa dahil hindi niya na kayang galawin pa ang buo niyang katawan. Pati na ang kanyang mga kamay at paa ay tila nawalan na rin ng lakas upang maigalaw pa. Ang bawat sakit, kirot at hapdi ay tinitiis niya na lamang. Ang tanging nagagawa na lamang ni Shirley ay ang umiyak at impit na humiyaw. Hanggang sa pati ang kanyang mga paa ay pinagpiestahan na rin ng mga pulang langgam. Dahil sa nangangamoy na siya dulot ng hindi paliligo ay hindi na nagtagal pa sa loob ng kanyang silid ang kanyang mga kaboardmate. Nagtatakip sila ng ilong habang naglalagay ng kanyang makakain sa kanyang bibig. Minsan may pinasulat siya sa isang kaboardmate niya. Pangalan yon ng dalawang lalaki na nakasama niya sa pagnanakaw ng motor ni Anthony. Pinakiusap din niya sa mga yon na ibigay yon sa kanyang dating kaibigan na si Maricel. Panginoon,
yan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa ko. Samantala, si Maricel naman ay naghihintay na lang ng tamang oras upang masabi niyang ganap na siyang nagtagumpay sa kanyang paghihiganti. Isang gabi, tahimik na ang buong paligid. Si Shirley ay umiiyak at naghihintay na lamang ng kanyang katapusan dahil nawalan na siya ng pag-asang makakaahon pa siya sa kinasadlakan niyang karamdaman. Biglang namatay ang ilaw, ngunit kaagad din yung bumalik, hanggang sa nagpatay-sindi na ang bumbilya. Biglang nanikip ang dibdib ni Shirley. Naghahabol siya ng hininga nang sumidhi ang init na sumisiklab sa loob ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay nagrarambulan ang kung anumang naroroon. Napaiktad ang dalaga, humiyaw at umuungol na nahihirapan. Hanggang sa nagkikisay na siya kasabay ng pagtirik ng kanyang mga mata. Tumagal yon ng ilang minuto. Naghihingalo siya habang nakatitig sa kisame. Nakita niya roon ang larawan ni Anthony. Nakangiti yun sa kanya at pilit na inaabot ang kanyang mga kamay. Love, patawarin mo ako. Ilang sandali pa, isang boardmate ni Shirley ang sumilip sa kanya nang bumalik sa normal ang ilaw. Napaiyak na lamang yon nang makita siya na wala ng buhay. Samantala, nasa sementeryo naman si Maricel nung mga sandaling yon. Nakatunghay sa boteng pinaglagyan niya ng larawan ng kanyang dating kaibigan at ng mga langgam. Nang biglang sumabog ang bote, ay lumabas doon ang isang maliit na itim na usok na unti-unting tinangay ng hangin sa gitna ng dilim. Sa wakas, napagtagumpayan ko ng paghihiganti ko sa iyo, Shirley. Anthony, kapatid ko, sa wakas nakamit mo na rin ang hustisya. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka ni ate. Mahal na mahal kita, bunso. Kinabukasan, isang babae ang lumapit kay Maricel. Ma'am, nautusan po ako ni Shirley na ibigay po ito sa inyo bago siya namatay. Pangalan daw po yan ng mga nambugbog sa kapatid ninyo po. Makalipas ang ilang araw, nadakip ng mga pulis ang dalawang kalalakihan. Nakamit na talaga natin ang hustisya, kapatid ko. Umiiyak na sambit ni Maricel sa ibabaw ng puntod ng kanyang bunsong kapatid. Tunay ngang hindi lahat ng ahas ay nakikita lang sa madamo at masukal na daan. Minsan may mga ahas na makakasama mo at inaakala na mapagkakatiwalaan. Yun! Napakaganda na naman ng kwento na yun. Dahil dyan, meron po ulit tayong shout-out. Simulan po natin kay Sora Kasay. Hello po. Hi kay Johnny Zemato. Kay Jesus Alegre. Hi po kay Virgie Latore. Kay Ray, Jenny May, Billy Ray Buendia from Lucy Buendia. Hi po kay Marian Laborte, kay Gay Somodio, kay Finky Rusi 14. Shout out po sa TSS Cubao Fast Laboratories. Sa 15th Avenue kaya to? Hi po kay Jimena de Ocampo. Shout out kay Jobel Baldonasa, kay Irene de Guzman Briones, kay De Lion Gemma. Hi din po kay Pureza Tagiwalo. Hi kay Hana Maylin Segundo, kay Febe Rañada, Resel Galope. Shout out po kay Helen Flores, kay Vilma Bautista, kay Roslyn Jimenez, kay Lydia Lopez. Hi po kay Lurly N. Cas. Hi po kay Hani Austria, kay Lani Malyari, kay Natalia Maldo, kay Cherry Mukbanger ASMR. Hello din po kay Marites Bryce or Breeze, The Color Purple. Hi kay Ken BJ6BB. Hello din po kay Sandra De Pedro, kay Ramil Corpus, kay Christy Tayubal, kay Red Gaspar. Shout out po kay Robert Crimen, kay Pinky Ko, kay Josie Aniban,
Kathy Garments, Jonah Lopez Bachancilla. Hi din po sa RGW Garments, from Basta Mage ako. Hi din po kay Rudy Aliaga, kay Liza Albitos, kay Vivian Encando at sa kanyang anak. Hello po sa inyo. Shout out po kay Nena Dizon, kay Colin Hilario, kay Kriste Lifestyle TV. Tama po ba yung pronunciation ko ng Kriste? Hi din po kay Sally Roldan, kay Angelina Ay, kay Kuy Xiao TV, Edgardo Fontanilla, boss. Hi po sa Daloso family, kay Ate Donna, kay Triste Marie Ann Balondo, at Noli Lacorte from Lynn Kaunes. Hi po kay Elpidia Impas, kay Salvacion Roldan, Sam Escobar, Poging si Matthew Ruiz. Hello po kay Emmanuel Christian Zorilla. Hi din po kay Margie Banosong, kay Michelle de la Cruz, kay Mariel Tabuan. Happy birthday po kay Mel Santarita, December 12. Ano na ba ngayon? Sakto. Hi po kay Mercy Aninyon. Shout out po kay Erold Juan Austin, kay Ge Ukol, kay Connie, kay Jennifer Bermejo Maymay. Shout out po kay Jocelyn Murilla, kay Janet Cisneros, kay Jessica Sobremonte at sa kanyang asawa. Hello po kay Rhea Vargas, kay Elsa Havinia, kay Miss Maura, Adam Lasa, Aida Sikander, Rachel Ignacio, kay Aneng QR, Monica Nieves, Sydney Crosswind, Hayashi Megan, Nympha Arcal, kay Vicky Abut, kay Gina De Luna, kay Kakunyang. Hello din po kay Ergil Cruz, Teresita Reyes, babaeng mandirigma. Hello po kay Lucila Arnejo, kay Limuel Alindo, Chris Alcantara. Shout out kay Rida, kay Rosel Granada, kay Winnie Belnas, kay Lynn Manicane. Happy birthday po kay Laura na nasa England, from your sister Marian of Osaka, Japan. Hi po kay Kimpoy Feliciano, kay Crystalline Navarro, Annalisa Diga from Roxanne Diga. Hello din po kay Estela da Silva, kay Milaine Jordaline Concepcion, Trabador Arines, kay Journaline Arbado, Glessy Bothwell, Margaret, Jocelyn Abarquez, kay Alma Mihay Ayon, kay Majin Arellano, kay Jerry Serna, kay Nanet Rana, Ellen Manibo, Christine Labandero, Susan Mantilla at Alvin John A. Santos. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.